Ang gusto ko, liwanag sa dilim. Yun ang gusto ko, kaya wag niyo ako madeli-deli. Dahil ang gusto ko, Lenny, Lenny, Lenny! Maricel Soriano biglang ginuluang mundo ng mad-awit sa kontrobersyal na PIDEA leaks. Naungkat ang nakaraan ng aktres, at dito na nabulgar na hindi pala nito sinuportaan si PBBM noong nakaraang eleksyon. Dahil may alam pala itong maitim na sekreto at alam ang tunay na pagkatao sa nuoy dating senador na si BBM. Inamin niya nga, okay, una inamin niya na nasaktan ka. Nasaktan siya, tao lang siya. No. Mali yun. Kahit na, Senator Bato, maling-mali talaga yun. Next time, sabi ko nga, please, nasasaktan din naman kami. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Mas lalo kami nasasaktan, bangag ang Pangulo namin. Pangulo niyo sa Pilipinas. Masakit yun. Sobrang sakit yun. So, isa sa requirement ng politiko dapat, hindi talaga balat sibuyas. Ano mga binato sa akin? Jutang Genemes! Mga binato sa akin dati nung sinusuportahan ko ni Pangulong Duterte. Sabi ng mga Marley, kabayad ng 400 million. Punyeta, kung bayad ako ng 400 million, hindi na ako kumakayod ng bonggang-bongga. Mga ganon. Diba? So, just ignore. At saka, I advise you, please. Wala bang advisor si Senator Bato sa paligid niya? Pwede ba itago niyo yung cellphone? Don't use, sabi ka ni Mother Pebbles Talakera, don't use your phone or wag ka mag-Facebook. Oh, yun na ang sa akin kasi that's really unprofessional. Senator Bato, alam ko nasasaktan, but you can just hold your breath or hold your horses. Anyway, just hold your horses. Ngayon, pero nagpasalamat kami kasi sinabi mo na, sabi niya, ito eksaktong word statement ni Senator Bato doon sa Pilipinas Nating Mahal, napanood ko, sabi niya, I am convinced the existence noong kahit anong denial pa ng PIDEA. So, ibig sabihin, kumbinsido na siya na hindi AI itong papel na ito. Okay? Ito ay hindi AI. Pamaypay natin. Okay? So, yun lang bonus na natin yon. So, narinig tayo sa Senado na may isang bato. Sabi nila, naging bulak. Naging marshmallow. O, ibigyan natin siya. Pero I'm serious. Hindi natin siya bobolja kasi Senator Bato ngayon. I'm trying to behave. Okay? Paminsan-minsan. O, naniniwala siya na nag-i-exist. Pero sabi niya, tinatanggap din niya yung denial ng PIDEA. Okay? Na dininay nila. Pero naintindihan mo, kasi nga, nag-iimbestiga siya. Pero may mali nga doon eh. I hope makorek niya sa May 7. As an investigator, ulitin natin, you're not supposed to be biased. Hindi mo pwede sabihin na nagtitistigo, ay, ikaw ang judge o ikaw yung ikaw ang judge, sasabihin ng judge bago dinggin yung mga kamagkabilang panig. Wala namang judge na magsasabi na yang si na yan, yung biktima, yung na yan, yung si plaintiff. Oh, yan si plaintiff at saka ito si defendant. Si plaintiff sigurado ako 100% totoo yan. What's the point? Na magiring pa tayo. 100% na 100% na sila nagsasabi ng totoo. So dapat in-adjourn na lang yung hearing na yon. But anyway, I hope ma-improve sa May 7 ang hearing na yon at malinaw pa sa sikat ng araw na inamin na nga ni Senator Bato na nag-i-exist ang PIDEA, ang Pre-Op and Authority to Operate. Kasi sabi niya, nakita daw niya na totoo yung papel at nakalista yung mga vehicles nga na ginamit during that time at in-identify mismo ng PIDEA Lazo. Okay? So, ngayon, may puncher pa nga daw, may butas pa. So, actually, winning sa atin yun. Kaya nga sabi ko kay Senator Bato, yung message ko sa kanya, sa May 7, I hope you get some rest. At talagang tutukan natin to para mas ma-expound mo yung interpellation mo. Para matutukan mo, kasi gusto namin marinig na tanungin mo yung mga pictures, diba? Tanungin mo si Morales kung paano niya ba i-visualize sa taong bayan. Kasi parang kapag nag-imbestiga ka, dinadala mo sa moment yung nakikinig sa'yo na ano ba nangyari? Sige, dalhin mo ako. Di ba yun yung tanong ko kay Morales, I think, nung first time ko sa interview. Dalhin mo ako sa sitwasyon na yun noong 2012. Ano yun? You imagine kung ano yung naalala mo. Ano yung nakalagay sa picture? Tinanong ko pa nga kung ano yung suot niyang damit. Hindi na nga niya maalala. So yun yung kind of investigation ang gusto nang marinig ng taong bayan. So, huwag na muna tayo mag-away-away. Huwag muna tayo away si Senator Bato. Kasi baka pagod lang. Okay? Tao lang naman daw siya. So, let's give him a chance. Kasi, why? Kasi, pipressure pa natin siya. Sorry, Senator Bato. But we have to pressure you. Kasi,
Sabi mo naman, gusto mong makita ng taong bayan na unbiased ka. But doon nga sa pagsabi mo sa mista mo o kay Lasso, bias talaga. You just correct yourself on May 7. Pero, doon sa sinabi mo sa Pilipinas nating mahal, na binrot out nga ni Ka Eric, yung tungkol sa pagkidnap ni Lisa doon sa mga bata, ang extraction, pakipagsabuatan niya, we will give you all the information very soon. Okay? So, I hope titingnan natin kung ano ang attach natin kay Ontiveros kung may sasagot siya doon. Pero you will receive something from the victims. And I will assure you very soon. Okay? You promise to the Filipino people na you open also an investigation kapag cover mo sa iyong komite. Ay, hindi ko pa alam kung ano pa yung mga hawak mong komite. Nakarayin natin si Lisa Marcos sa pagkasangkot niya sa pagkidnap sa mga bata doon sa video na pinakita ko sa inyo. Yung audio mo na tas naging video. So wag niyo munang away-awayin si Senator Bato. Tama na yun na na-express natin yung ating sentimiento. At walang mali sa ating sentimiento. Meron din siyang sentimiento. Wala rin namang mali sa sentimiento niya. Kanya-kanya tayo. Pero syempre, pipiliin natin yung majority. Diba? Yung nararamdaman natin. Ako naman, when I say pasensya, nagpasensya ako kasi yung kamay ko ayaw tumigil sa kakatag sa kanya during the Senate hearing. Di ba? Kasi tinag ko siya sa nagping-ping talaga siguro yung telepono niya. So, well, I'm not supposed to say pasensya, but I am man enough. O, di ba? Kahit babae ako, I am man enough. Okay? So, kaya nga, kalampagin natin, Senator Bato, na matulog siya ng bonggang-bongga before the hearing sa May 7 at pagganahin niya lahat ng billions of neurons niya para mas ma-expound, ma-extract, wag pala extract, baka ma-extract si Morales. Okay? Ma-scrutinize yung pagtatanong niya doon sa mga resource person. Okay? Okay. Anyari sa ibang senador? Oo nga, isa pa yon. Tignan mo. Kaya yung mga ibang senador, si Chester nandito, si Trix Gutierrez nandito. Yes, ano nangyari sa mga senador? That's a good question sa mga, tandaan nyo ito mga pangalan ng mga Jutang Ginimes. Okay? Mga pangalan ng senador ay, ano pangalan ng mga giatay? Okay. Pero may nag-send sa akin nun. Anyway. Ito yata yan. Ito. Pangalan ng mga senador na wala doon. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Okay. Ayan, tiyan mo. Si Jinggoy Estrada, wala. O, si Senator Bongo, nasaan ka? Kailangan ka ng bayan. Si Francis Tolentino o Miss Kerda. Okay, si Binay, wala. Si Grace Mo, wala. Si Villar, wala. Si Robin Padilla, wala. Si Joseph Victor Ejercito, wala. Si Mark Villar, wala. Si Ontiveros, wala. Wala ang mga hitad. Okay, si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel. Only Senator Bato. Kaya nga sabi ko, we have to be grateful. Kasi nandoon siya at inimbestigahan niya ito in aid of legislation. Wala naman kami sinasabi, Senator Bato, actually, na i-prosecute mo yung mga yung mga taong yun. Pero, malinaw na medyo may, may failure talaga doon. Pero sa araw na ito, Senator Bato, bibigyan kita ng panibagong assignment. Alright? Bigyan kita ng bagong assignment. Mga kababayan, si Lasso at si Bitong ay pinagluloko ang taong bayan. Bakit kamo? Here we go. Okay? Unang-una, alright. Ito. Ayon sa ating impormanting abogado mula sa bundok ng Hibok-Hibok, okay, hindi pala to abogado, police pala to, sorry. Okay, ayon sa ating informante na itinapon sa bundok Hibok-Hibok, mga kababayan, yung pagpalabas ni Lazo sa personal data sheet, yung pag-disclose niya ng mga personal data sheet about kay Morales, yun po ay may violation. Data Privacy Act na dapat kasuhan siya ni Morales dahil siya mismo ay lumabag sa batas. At in-announce niya mismo doon sa Senado ang pagdukot sa mga dokumento. Mandurukot talaga ito si Lasso. Pagdukot sa mga dokumento na personal, okay, ni former Agent Morales na ibinuragwag niya doon para i-character assassination, which is what? Dismissed and acquitted naman siya, but more on
mga personal data ni Morales. Captain, Agent Morales, if you are listening right now, I hope you can consult your lawyer. Pwede nyo nang kasuhan ayon sa ating palangga dito, alright, na ito po ang nilabag. Yan, Miss Maharlika, ito ang nilabag ni Lasso. Chapter 8, Penalty Section 25, Unauthorized Processing of Personal Information and Sensitive Personal Information. Chapter 7, Security of Sensitive Personal Information in Government. Section 2, Responsibility of Heads of Agencies, which is si Lazo. All sensitive personal information maintained by the government, its agencies, and instrumentality shall be secured as far as practicable with the use of the most appropriate standard recognized by the information and communications technology industry and as recommended by the Commission. The head of each government agency or instrumentality shall be responsible for complying with the security requirements mentioned herein, while the Commission shall monitor the compliance and may recommend the necessary action in order to satisfy the minimum standards. See? Jutang Genemis, may nilabag na naman ang mga aso ni Kuting na si Lasso. Diba? Doon sa pag-disclose, pag-expose niya ng PDS or personal data sheet ni Morales. Points na naman natin yan, Mr. Morales. Eto, pakinggan. Ito ba yun? Hindi pa pala yung video na yan. Yun, mga palangga. So, kita ninyo kung paano, dahil nataranta na sila, na nag-ikot na ang tumbong ni Lasso, nagbitbit siya, nagkaray-karay siya ng mga witness, ng mga testigo na wala naman doon sa time na kung saan tinitipa o kinukuhaan ng statement ni Morales itong confidential informant na si Marcos Jr. ay bangag na bagag nung gabing yun at dapat karay-karayin na o hulihin na o ikulong na or kung ano man ang pwedeng gawin sa kanya. So wala, yun na doon pa lang mapakita na baliban sa forcibly written sworn statement, okay, ay forcibly sworn statement o forced, mga kapalangga. Doon pa lang, ang dami mo nang nilabag, Lasso. Buti wala magic wand ko ngayon. Jotang Genemis. Nakita niyo mga kababayan? Mr. Morales, if you're listening, pakikasuhan na tong ginayupak na ito. Okay? Another. Lasso, makinig ka. Bitong, makinig ka, Bitong. Anong tunay na pangalan ni Bitong? Okay? Bitong. Okay? Si Bitong ay, ang kanyang pangalan ay si Bitong Imitario Morada, 1940 pala ito pinanganak. Taga Baler Aurora ang hitad. Okay. Doon sa Senate hearing, lagot na naman kayo. Bakit kalagot? Mga kababayan, pakinggan niyo muna yung video na nakuha natin doon sa Senate hearing. Listen, darling. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence pero sa PDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence saan ka? I was a retired general of the Armed Forces, sir. And Alpha Company ako, sir. Ako nagmamasid sa'yo nung... Kilala. Sorry. Matanda na tayo. Kasi kita na-identify ka agad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang with PDEA, sir. PDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2? Yes, sir. And J2, tanda niya. PSG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, sir. Wala. Okay. Hanggang doon na lang yata. Deadlock tayo. Deadlock mo si Kuting. Okay. Si Kuting tuloy. Okay. Narinig nyo? Doon, sa Senado, sinabi ni Bitong, siya ay direktor. J2. Napag-alaman natin na sila ay nagsinungaling na naman. Naglapastakan sa ating batas. At ginago na naman ang Pilipino kasi itong si Bitong, sinabi niya, di ba, J2 daw siya. Pero sa kanyang impormasyon na nandiyan sa PDEA, walang nakalagay na siya ay J2. Walang nakalagay na siya ay direktor. Kasi, mga kababayan, napag-alaman natin
na hindi siya naaprubahan ng Civil Service Commission. Ibig sabihin, yung kanyang appointment na sinasabi niya dyan sa Senado ay isang bogus lamang. Umamin ka, Bitong, dahil ayon sa ating informante na disapprove ang iyong appointment. Okay? Noong July 31, 2023. Pero dahil magkasabwat kayo ni Lasso, ikaw ay sumusweldo, I believe grade 27 ba? Sumusweldo ka ng worth 130,000 kada buwan plus kickback, allowance, kung ano-ano pa, na hindi ka naman pala inapprove ng Civil Service Commission. Senator ba to? Dagdag mo to. Surprise ako to sa mga palangga ko. Ipatawag mo ang Civil Service Commission. Bakit? Ipatawag mo to si Director for Victoria Esber. Okay? Patawag mo si Victoria Esber, Director for, okay, ng Civil Service Commission dahil siya ang pumirma na disapprove ang application ni Bitong, Emeterio Bitong. Pero doon sa Senado, sinabi niya, di ba, tinanong siya ni Bato, narinig niyo naman, J2 siya, Director Chuchuchucho. How come na siya ay sumisweldo, meron siya katungkulang ganyan na hindi siya in-approve ng CSC? Yeah, how come? Isama niyo yan. Galing talaga ng mga puting jazz natin. So, panalong-panalo ang bayan, nalaman niyo na naman. So, ano ang ginagawa ni Bitong sa PIDEA? At saan galing ang kanyang authority na mag-represent sa PIDEA, di ba, as a retired AFP kung hindi siya naaprubahan sa kanyang posisyon from the Civil Service Commission. And also, ipatawag mo, Senator Bato, sino pa ipapatawag nila? COA. Okay? Commission on Audit, ipatawag ninyo ito, sino ba yung nagpapasweldo? Okay? Bakit siya sinisweldohan ng salary grade 27 o 130,000 pesos? Tama ba? Yan, 27 yata. Okay, yung kanilang salary. Sinulat ko yung kanina. Anyway, okay, bakit sumusweldo si Emeterio Bitong? Bakit siya nandiyadyaan sa Senado na sumumpa-sumpa na siya ay direktor pero disapprove ang kanyang appointment? Okay? My God! I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Okay. So, yung appointment niya ay talagang, okay, hindi na, Noong February 23, mga palangga, in-appoint siya, sumulat, okay? Ayon sa ating palangga, itong si Lasso ay, syempre, tao niya to, syempre siya ang gustong maging, what? Gusto niyang paupuin itong si Bitong as Director 3. Di ba sabi niya, Director 3 siya doon. PIDEA, Director, sumumpa sa'yo, Senator Bato. Sumumpa, sinungaling. Hindi siya Director 3 kasi disapprove siya. Hindi siya dapat nandyan sa Senado, hindi siya dapat dyan sa PIDEA. Ngayon, saan galing ang sweldo ni Bitong? Ang lakas ng loob. Nasasabihin, wala siyang nakita mga wala siyang nakita mga pictures at itong mga papel na iniwan ni Morales nung siya ay tinanggal. Wala. Kasi pag-cover up niya pa lang, eto pa lang paglabag na sa kapakanan ng bayan, paglabag sa konstitusyon, pagbabalahura sa inyo. Saan ka nakakakita? Dinis-approve ng Civil Service Commission, nandyan pa rin sa PIDEA at sumisweldo ng 130,000 plus what? Milyon-milyong kickback? Ano? Bato! Magpakabato ka, Senator Bato. I will forward the information. Sama mo to. Papaliwanagin mo to. I'm telling you. Hindi titigil ang mga taong concerned para sa bayan. Ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin? Senator Bato, ipadukot Gamitin mo ang kapangyarihan ng Senado, ng mandato mo, na ipa-check ang record ni Emeterio Bitong. Kasi hindi lang to. Wala pa tayo sa pinaka-climax. Parang tsurbahan lang, ano? Anyway. Ngayon, kaya ang tanong ko sa'yo, ano ang ginagawa mo sa PIDEA? At lumilipad-lipad ka pa ibang bansa na represent ni Bitong ang ginagamit ang PIDEA na hindi siya approve sa kanyang appointment. Isiniksik ni Lasso dyan as what? As kasabwat? Taga-timpla ng kape, kunwari? Pero kasabwat kayo sa paggigipit
ng mga tao? Oh. So, pwede na ba yung ganon? Ano to? Dahil gusto ni Lasso kahit dinis-approve ng Civil Service Commission, gusto niya pa rin maging Director 3 kahit disapprove yung appointment? Pangloloko sa taong bayan to, mga kababayan. Okay? Wala pong approval. Again. Pero, yung pera ng taong bayan, ini-enjoy ng mga jutang ginimes. Nilalamo nila, lahat ang pera ninyo, talagang grabe, mga kababayan. Hindi ba ako magiging, my God, nakakagalit ito. Saan galing ang sweldo mo? Kailangan imbestigahan. Sumasweldo ba siya? O ito ba ay galing kay Lasso? Under the table ba ito? Yun ang dapat mong imbestigahan. My Pepe Cat, thank you. At Mia Pochi, thank you. February pa pala siya eh, sabi niya kanina. February pa pala siya. Eh, disapprove na yung kanyang Civil Service Commission, ang kanyang appointment sa Civil Service Commission. Tapos sasabi niya, director pa rin siya. Mismo narinig niyo. Okay? Dahil kaya gusto ni Lasso na si Emeterio Bitong kahit dinis-approve ang kanyang appointment, nasa puwet lagi ni Lasso dahil ay kasabwat niya sa kanyang mga anomalya, panggigipit, pangaharas, lahat-lahat na bribery, extortion, lahat na. You investigate this, Senator Bato. I want you to focus on this also. Paano mo paniniwalaan na sasabihin ni Bitong na wala siyang nakikita na mga papel na ito o mga pictures kung siya mismo ay sinungaling? Ha? Kaso ito. May kaso ito, si Lasso dapat tanggal na yan eh. Pero dahil si Marcos Jr. ay kasabwat niya si Lasso, dahil nag-aabogado, nagko-cover up sa kanya lahat. Bayan, you have to speak up, get up, and dukot-dukot them up. Okay? Ngayon, Anna Trix. Ay po, Madam Maharlika from Japan, I admire you so much, Madam. Nakakapagtaka lang po bakit tahimik ang mga mainstream media, especially sa mga dilawan na dating napakaingay. Yes, mamaya sasagutin natin na about mainstream media. Isinulat ko nga dito eh. Okay, para hindi ko makalimutan kasi may gusto kong sabihin sa kanila. Alright. So ngayon, mga palangga, ang question natin kay Lasso, ano ang ginagawa ni Bitong sa opisina ng PIDEA na hindi naman siya inapprove ng Civil Service Commission? Diba? Ito, panibag. Ito yung climax ng story. Ito, immigration. Okay? Magaling si Lisa dito maggawa-gawa ng passport at saka visa. Magaling yan magawa. Okay? Baka nga si Michael Ma, na smuggler na business partner ni Lisa, diplomat passport yan. Baka maraming pangalan yan. Okay. Senator Bato, alam mo, bitbitin mo ang Bureau of Immigration. Bakit dalawang passport ang hawak ni Bitong? Pwede ba dalawang passport ang isang tao? Both active. Bureau of Immigration. Ginagamit niya salitan ang passport. Bakit dalawa ang passport mo? Ha? Ang isang passport, ayon dito sa ating PA, puting as, ang isang passport ni Bitong ay Ramil Bitong. Okay? Yan ang isa niyang passport. Ramil ang pangalan niya. Ano yun? Ginagamit mo sa pag-what? Baka ano pa yun? Baka diplomat passport pa yun sa pag-transact ng what? Ng polvoron o whatever? Nagtatanong lang ako. At ang kanyang isang passport na ginagamit niya ay Emeterio Bitong. So which is which? Are you Ramil o are you Emeterio? Bakit dalawa ang pangalan mo? Well, it's okay na lang magkadalawang pangalan. Di ba? Kasi iba, Maria, kuri-kuri, may kutiba sa buli. Di ba? Ganon. O, yung pangalan. Pero ikaw, dalawa yung passport mo. Is that allowed? Na pwede kang kumuha ng dalawang passport sa magkaibang pangalan pero isang tao? Yan ang sagutin mo. Yan, Senator Bato, isama mo sa investigation. Can you forward this? Por sa nanood yan si Senator Bato. Nood yan mamaya. Senator Bato, susuportahan kita if you are fighting for the truth. Kasulad ng sinabi mo doon sa mahalin natin ang Pilipinas. Pero ito hindi pa lalagpasin ni Maharlika at ng taong bayan. Di ba? Bakit si Bitong nandoon at nagtitistigo pa ang kitad? Ang yawa, nagtitistigo pa na si Marcos Jr. ay hindi bangag. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. Ha? Sagutin nyo yan sa taong bayan. Bakit? Okay, ano to? Liesa Ahas, trademark 2 passport, sabi ni Basay. Grabe ang mga tiwalang pinapasweldo ng gobyerno.
My God. Ayan. Itag to si Senator Bato para malaman niya to. Dapat diretso na ang tanong at mga impormasyon na natanggap kay Senator Bato, sabi ni Randy Canubas. Okay. Ngayon, ano pa yung mga issue doon sa ano? Okay, sa mga sinasabi ni Senator Bato. Okay, Senator Bato, sabi mo, yung hearing na yon ay para sa national security. Ayaw mong ma-jeopardize ang national security. How come this Emeterio Bitong or Ramil Bitong merong 2 passport? At bakit siya nandyan sa PIDEA na hindi naman siya in-appoint o disapprove yung kanyang appointment? Bakit siya pinapayagan ni Lasso na magkaroon ng access sa mga files na hindi siya legal na in-appoint ng Civil Service Commission? Paliwanagin mo yang si Lasso at si Bitong, Senator Bato. Okay? Sabi mo, you have to be, gusto mo lang maging objective ka, as fair, Okay? You want to what? To know the truth. This is the truth. Pero kailangan nyo pag-usapan sa, may hawak tayong ebidensya, huwag kayong mag-alala. Senator Bato, bago ako magdakdak dito, meron tayo pang tampal na ebidensya sa sinasabi ko. Okay? Kaya nga yung mga challenge sa mga hitad dyan. Gasuhan si Marlica. Mga giatay. Anyway, ngayon, sabi mo, kailangan maging objective tayo makapag-formulate ng legislation. Okay? At bakit nagkaroon ng leakage? Actually, Senator Bato, kasi parang yun ang hinighlight ni Senator Bato eh. Magkaroon ng legislation, bakit nag-leak ang leakage? Bakit nag-leak itong mga dokumentong ito? So question, Senator Bato, please do your job. Alam ko gagawin mo to. Aasahan namin to. Kung ikaw ay para sa tama at magkaroon tayo ng mga batas na dapat sinusunod na hindi dapat nakakapanghimasok ang katulad ni Bitong sa PIDEA na nakakapag-access ng mga impormasyon kahit siya ay hindi inapprove ng Civil Service Commission, isama mo yan. Sabi mo, aalagaan ninyo ang karapatan, okay? Ang karapatan ng taong bayan, alagaan ninyo, parusahan nyo to si Lasso at si Bitong, ipakuha nyo ang mga dokumento, hindi nyo pwedeng gawing AI yan. Kasi pag i-deny ito ni Lasso at ng Civil Service Commission, baka takutin ni Lasso, takutin ni Lisa, ilalabas natin dito ang ebidensya, not right now. Ilalabas ko kaya bago, checkmate kayo dito, bata. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Girly San Jose, the majority of Filipinos are very observant nowadays. I for myself had witnessed how the government was run since Marcos Sr., this Senate hearing seems to formalize the conviction of BBM only. For us, he is very guilty. Pahayag naman ni Florida Cruz, on my part, sising-sisi ako na binoto ko si BBM. Dahil kay Sara kaya kami bumoto kay BBM. But now sorry, no more Marcos. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Moner Sabdullah, voluntary drug test para masagot at matapos lahat ng pagdududa ng mga masa. Makinig ka sa mga naghalal sayo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.